Whew. Uy, lakas naman ng aircon nito. Grabe naman to. Uy, baka lumipad. Uy mga dre, kumusta kayo? Araw ng yun, Miyerkules na pala, no? Alas tek, busy mga dre, no? Alas 3:12. Maaga kaming pumasok kasi may ginagawa kami ngayon eh. Naggagawa kami ng dingding. At yun, bukas pa siguro matatapos yun. Sa pagpa-plaster pa lang tapos pipinturahan pa. Pero ngayon pupunta ako sa part-time mga dre. Diretso ako sa part-time dahil sa sobrang busy. Ngayon ko lang may kakabit yung mga dre, no? Yung sakalan, yung heating element. Nung isang araw pa yung nasa akin, di ba? Linggo pa lang yata nasa akin eh. Linggo o Sabado. Hindi ko na nagawa. Ngayon ko lang magagawa. Samantalahin ko na ngayon habang hindi kami mag-i-stay ng late. Kasi nung Martes, anong oras na din ako nakauwi nun mga dre, no? Alas na yata, 8:30 na ako nakauwi ng gabi nung Martes. Nung Lunes naman, sobrang pagod din naman. Inang ko pa, pakainit mga dre, 32 oh. 32 degrees. Mainit na yan mga dre, no? Kasi nga alam nyo naman dito malamig eh, diba? Kaya pag uminit ng mga 32, talaga namang, tsaka iba talaga yung init dito. Ang bilis pa makaitim. Walas tekang iting po na nga, oh. Hindi pa ako nakakaraw masyado niya, no? Mawawala ng kutis artista ko. Lumulubog ang araw ngayon, mga 8:30. 8:30 nga, maliwanag pa. Tumawag kagabi sa Airmat sa akin. Sabi niya, nasaan ka? Bakit maliwanag pa yan? Gabi na yun eh. 8:30 na ng gabi. Ang liwanag pa rin eh. Grabe, diba? Napakadumi. Saan ba yung pala yung wire? Para hindi ko na kailangan mga dre, no? Ayun yung itim na wire. Para hindi ko na kailangan buksan. Kailangan ko lang makuha. Tatanggalin ko na lang to. Shit. Ito wala namang to mga dre, no? Wala namang polarity itong ayun. Kaya hindi mahalaga kung saan mo isaksak yan. Okay. Tapos yung oven na yan, diba? Grabe. Ewan. Masisira yung gamit yun. Pumula na. Okay, mga dre. Grabe, di ba? Sabi niya nung nakaraang araw, ang katwiran niya kung bakit madumi yung bahay niya kasi daw 2 nights na daw siyang panggabi. Sabi niya, mamaya malilinisan ko na yan. Sunday yun mga dre. Nung sinabi niya, malilinisan ko na yan, pagbalik mo malinis na yan. Sabi niya ganun. Hanggang ngayon yung pa rin yung yung pa rin yung hugasan di ba? Inaamag na yung ibang pagkain Grabe, di ba? Sakit, aabutin.
Gusto ko magpa-carwash ng sasakyan eh. Magpa-carwash kaya ako. Kaya lang iniisip ko kasi $15 mga Andre, no? Kulit eh, no? May kamahalan. Okay, tapos na tayo rito. Pwede na pang gagawin mga Andre, uwian na to. Pahinga na. Apakadali, di ba mga Andre? Nakita nyo ba yung ginawa ko? Ganun lang kadaling mag-repair magpalit ng mga Andre, no? Ng tawag dyan, heating element. Level 1 lang mga Andre, no? Kailangan mo lang tanggalin yung dalawang tornilyo. Tapos na, di ba? Gawa, palitan mo na, gawa na agad. Okay, ano pang susunod kong gagawin? Yung hagdan, dapat gagawa akong hagdan doon mga Andre, no? Pero hindi na ako gagawa. Kasi naisip ko na siguro okay na lang yung ganito kasi hindi naman palaging may dumadaan na tao rito. Kaya naisip ko na okay na yan. Ilalagay lang dyan. Nang sa ganun, kumbaga kung sakaling may gustong may stock dyan, may itabi dyan, kumbaga walang balandra. Ito, nilagay ko na nga lang to dyan mga Andre, no? Para kahit pa paano may suporta eh. Yan yung heating niya. Baka sa linggo, o yung darating na linggo mga Andre, no, pag nagdire-diretso yung init, linisin na namin yung likuran, pati yung yung balkonahe. Tapos, madami pang gagawin dito mga Andre, no? Hindi ko lang maasikaso pa dahil nga busy rin sa school. Kumbaga pagod din palagi eh. Bili naman ako ng ulam ngayon. Saan ako bibili ng ulam? Di ko rin alam eh. Pero gusto ko na umuwi at makapagpahinga. Kasi nga nung nakaraang gabi, umuwi ako 8:30 na. Pagkatapos sabay kinabukasan pasok ko 6:30. Bukas 6:30 uli ako. Kumusta yung sasakyan mga Andre? Okay naman, no? Habang tumatagal, lalong gumaganda. Habang tumatagal, mas nai-enjoy ko yung sasakyan. At habang tumatagal, kumbaga somehow, nakikita mong matipid talaga mga Andre, no? Pero I don't know kung tama bang sabihin ko yun sa loob ng 2 months pa lang na nasa akin itong sasakyan, di ba? Hopefully magdire-diretso na wala akong masyadong iniintindi rito sa sasakyan. Tsaka na pagdating ng winter mga Andre, no? Kasi winter sigurado naman na kumbaga magkakaroon ng malaking discrepancy sa battery sa range ng sasakyan. Talagang mababawasan ng malaki mga Andre, no? At yun yung isa sa pinakamalaking downside sa pagbili ng electric car kung nasa malamig kang lugar. Malaman kung ano yung nararamdaman nung mga nagdadrive ng Tesla during winter. Kasi kahit winter time dito mga Andre, no, ang dami pa rin nagdadrive ng Tesla eh. So malaman. At hopefully umabot tong sasakyan natin hanggang winter. Meron pang natitirang turon mga Andre, 4 na piraso. Parang naisip kong bilhin 4, sakto yun, di ba? Laing, paborito ko rito laing mga Andre, no? Sabi ni Kuya, buti nakita mo yung turon Kuya. Hindi ko alam na meron pa, yung iba nag-aantay eh. Ang sama ako ba? Baka natikitan ako mga Andre, no? Kasi hindi ako nagbayad ng parking eh. Yun. Kasi nga minsan talaga matagal magantay dyan mga Andre, no? Pag naubusan ka ng turon. Pakainit, grabe. Ito mga Andre. Rain. Rain. Pauwi ka na? Ha? Pauwi na. Okay. Sige. Nasaan ka na? Pa metro pa lang. Okay.
Kasi kanina nasa ano ko eh. Nandun ako sa Plamon dun eh. Okay. O sige, ingat. Yun yung delikado mga dre, no? Pag paatras ako, yung nanggagaling dito. Kasi nga ano yan eh, kumbaga parang blind spot mga dre, no? Dahil ano yun, natatabunan ng dalawang kotse. Pakita ko sa inyo mga dre. Ganito yung istorya mga dre, no? Natatakot ako dito eh. Baka biglang may ano ba, biglang ihipan ng masamang hangin mga dre, no? Bugug. Abono, di ba? Ayan, no? Kasi pag paatras ako mga dre, no? Natatakpan ako ng mga sasakyan dito. Pwedeng, syempre ayan yung mga nagbabike, oh, lalo na pag mabilis, oh. Syempre hindi ko makikita yan mga dre, no? Kung galing doon hindi ko makikita yan eh. Kaya ang tendency, hindi ko sila mabubunggo, pero mabubunggo nila ako. Lalo yung iba, sobrang ambilis nilang mag-scooter mga dre, no? Yung mga debattering scooter. Tapos kinakatakot ko din isang pwedeng ano, yung dito naman manggagaling. Kasi nga, ano eh, kumbaga ma-blind spot ako ng ano mga dre, no? ng mga sasakyan. Kaya pagpa-atras ako, sobrang bagal ko talaga. Ewan ko na lang kung madisgrasya pa rin ako, pag nabangga pa rin ako, di ba? Pag eto naihipan talaga ng masamang hangin. Tapos si Rosya. Okay, nga pala, may ano pala ako mga dino. Kasi ang dami nagtatanong, kano daw yung insurance ko dito sa sasakyan. Bago ko sagutin yan, shoutout muna sa Friday Bowler Boys ni Kuya Roland. Na tropa ni Kuya Roland mga dino, diyan sa Toronto. Shoutout sa inyo mga bowlers. At saka shoutout din pala kay Ronel. Yan, thank you sa panonood mga dino. Pagkatapos, yun nga mga dre, pag-usapan natin yung insurance ko. Una, may nagturo sa akin mga dre, si Kuya Puto, as usual, kung paano ba yung tamang sistema kung bibili ka ng sasakyan at gusto mong masigurado na kaya mo yung insurance. Kasi nga po, kumbaga dati, kumuha ko ng sasakyan nang hindi man lang ako tumitingin kung magkano ba yung magiging insurance ko. So, pag ganun ang nangyari mga dre, no, matatali ka na sa insurance na makukuha mo. Kasi nga, nakapag-close deal ka na ng sasakyan eh, 'di ba? Ang maganda pa ng sistema o yung tama pa ng sistema mga dre is kung ano yung gusto mong sasakyan, i-check mo muna kung magkaano aabutin ng insurance mo. Itanong mo muna ron sa broker mo o mag-canvas ka kung magkano. Itong Tesla na to, ang model po nito ay 2021. Bakit 2021? Kasi po may kinalaman yung pagbabayad ko ng insurance sa modelo ng sasakyan. Kasi nga po, mas bago yung sasakyan mo, mas mataas yung insurance mo. Kaya po, tinignan ko, inisa-isa ko yung model ng Tesla mga dre, no, mula 2025, 2024, hanggang sa 2021, kung magkano pa yung diferensya. At yun, kumbaga, sa 2021, parang sabi ko, okay, I think mas acceptable sa akin yung insurance ng 2021. At nung nag-ano nga po ako, nung nag-canvas ako online, ang offer po sa akin ng TD ay 200. At ayun po yung pinakamura. So sabi ko, sige, pwede na yun kako. I think kasi parang ayun yung normal mga dre, no, na bayaran ng insurance, especially sa Tesla kasi nga mas mahal yung insurance nito mga dre, no. So kumbaga okay na ako doon sa 200. Kaya sinimulan ko ng order itong sasakyan mga dre, no. Inuna ko yung insurance, masigurado ko na ganun yung babayaran ko. Yung gusto ko yung babayaran ko, tsaka ako nag-proceed na orderin yung sasakyan. At so ito na nga po, no. Na-order ko na yung sasakyan. Ngayon, yung existing insurance ko po sa anong tawag dito? Sa CRB ko na total mga dre, no. Hindi ko pa pina-close yun. Kasi kung matatandaan nyo po, pauwi ako ng Pilipinas nung panahon na yon. At sabi nila, kumbaga cover ng insurance mo yung pagmamaneho mo sa Pilipinas. At saka sabi niya, kung kukuha ka uli ng panibagong sasakyan, ng kapalit ng sasakyan mo, mas maganda na wag na muna nating i-close yung insurance mo dun sa CRB mo. Para nang sa ganon, hindi ka magbe-break din ng contract ng insurance, hindi ka magbabayad ng extra. Ibig sabihin, kumbaga, i-modify lang nila o i-upgrade kung ano man yung sasakyan na ipapalit ko dun sa Honda CRV mga dre, no?
So eto na, naisip ko na 200 yung pinakamurang insurance sa sasakyan na to galing sa TD. Kaya nung kinuha ko to mga dre, no, kinausap ko muna yung insurance ko. Kung sabi ko, ako kuha ko ng sasakyan, ito yung ipapalit ko, Tesla 2021. Magkano ba yung pwede nyong i-offer sa akin na na insurance? Yun, mas mababa ng higit kumpara sa TD. Binigyan lang po ako ng ng 140 something mga dre, no, para sa insurance ng sasakyan na to. Kaya natuwa ako mga dre, no, kasi nga akala ko 200, so 140, nakakuha ko ng 140, kaya mas nadagdagan yung saya ko nung panahon na yun mga dre, no. Hindi ko inaasahan yun. Kaya kung po mga dre, no, kung bibili kayo ng sasakyan, mas maganda talaga na wag muna kayong mag-commit sa sasakyan. Mag-canvas muna kayo kung magkano yung pwede nyong bayaran sa sasakyan na gusto nyo. Kasi nga, pag nabili nyo na yung sasakyan, wala na kayong magagawa kung magkano yung presyo sa inyo ng insurance. Lulunukin nyo na yun mga dre, no? Kahit pa masyadong mahal. Kasi nga, ano pang gagawin mo? Nabili mo na yung sasakyan, di ba? Hindi mo naman magagamit na walang insurance. So, yun po ang pinakamagandang practice. Bago nyo bilhin yung sasakyan na gusto nyo, tingnan nyo muna kung magkano yung habutin ng insurance nyo. Yun, mga tayo, no? Mas pala, yung insurance na ito is mas mura kesa doon sa Honda CR-V ko. Yung Honda CR-V mga tayo, no? TD rin dati yun 160. Pagkatapos, nung magre-renew ako ng term, wala naman akong claim, magre-renew ako ng contract, is gagawin nilang parang 180 o 200. Kaya yun? Wala akong kiniklaim dadagdagan nyo ba imbis na bawasan? Ang katwiran nila is marami daw kasing nagkiklaim mga dre, no? So apektado ka sa presyo ng insurance kung maraming nagkiklaim kahit hindi ka nagclaim, di ba? Kumbaga wala kang kasalanan pero kasama ka sa singilan. Ganun po ang sinasabi dito ng mga insurance mga dre, no? At ang ginawa ko nung tumaas yung insurance ko, naghanap na agad ako ng kapalit mga dre, no? Kumbaga pinakancel ko yung insurance ko dun sa TD, at yung insurance ko ngayon, yun nga yung nagbigay sa akin ng murang insurance. Imagine mga dre, let's say 180 na lang yung magiging renewal ko dun sa Honda CR-V ko. Nung nakita ko tong insurance ko na bago, 118 lang, di ba? So mag-iisip ka pa ba? Ako, okay lang, kumbaga ang catch lang kasi mga dre, may mga insurance na mura, sa sobrang mura, kaya pala kasi pag nag-claim ka medyo mahihirapan ka. Pero nagkataon naman sa naging total nung Honda CR-V ko is hindi naman sila yung nagbayad, kaya wala naman akong naging problema. Actually mas mabilis pa nga yung naging pagbabayad nila doon sa CR-V mga dre, no? At yun, so far so good naman yung insurance ko. Kaya paano ba? Ano ba kasunod doon? Kaya yun mga tayo, hanggang ngayon nasa kanila ako kasi mababa rin yung binigay nilang insurance sa akin dito sa Tesla na to. Sila po yung pinakamababa mga dre, no? At yun, alamin niyo muna mga dre, no? Mag-canvas kayo at huwag kayong papayag na huwag kayong basta-basta na kumbaga, nagmahal yung insurance ko, kung anong paliwanag sa inyo nung nung insurance nyo. Hanap kayo ng iba mga dre, no? Yung mas mura kasi nga makatipid ka ng $20 na malaking bagay din di ba? So paano mga dre, no? Hanggang sa ulitin, napahaba yung tanggal ko. Wait, we don't have to start the day yet.